halimbawa, ang problema, teenage pregnancy, 'di ba? Ano solusyon ni Ray Santiveros? Turuan ng sex yung mga bata. 'Pag ba tinuruan mo ng sex, mawawala ba yung teenage pregnancy? 'Di ba? Tignan mo rin bakit sino 'tong mga teenage pregnancy? Anong katangian ng mga 'yan, 'di ba? Baka walang gabay ng magulang. 'Yun yung tugunan mo. Bakit walang gabay? Abroad, eh. O kaya parehong nagtatrabaho, parehong busy. Matuturuan mo ba 'yan ng wastong 'di ba, pagpaparaos para hindi na siya gano'n ba 'yun? Iba yung may problema tayong teenage pregnancy. Baka hindi naman 'to yung solusyon. Tignan mo rin kung sino yung mga nabubuntis, yan ba yung mga nag-aaral lahat? Tignan tignan niyo, kung makita niyo yung lahat pala ng teenage pregnancy ay out of school youth. Tapos ang solusyon mo turuan sila. Eh, kaya nga sila nabuntis out of school youth. Tapos magtuturo ka sa eskwelahan. Alam niyo yun yung mismatch, eh. Hindi ako naniniwala na yung mga bising bata, yung may maayos na mga magulang, yung maayos na magulang tapos nag-aaral, may pangarap, yun yung nabubuntis. Tingin ko yung wala akong data, eh. Pero pwedeng pag-aralan kasi yan kung, 'di ba? Paano kung yung nabubuntis ay out of school youth? Tapos ang solusyon nyo, ituro sa DepEd kung papanong yung yung papanong hindi ka mabubuntis pag nakipag-sex ka. Hindi nga nag-aaral. Kaya nga nabuntis, eh. 'Di ba? Boss, maging reference nyo rin ba si Shelo Magno kahit binabanatan si BP Sara at PRRD? Mga UP professor po, parang ganito po 'yan, eh. Nung kalaban po natin yung mga dilawan, ginagamit po natin yung sinasabi nila laban sa kanila. Ganun po 'yun. Halimbawa, bibigyan ko kayo ng halimbawa. Binabanatan ni Winnie Monsod si Tatay Digong. Bagsak daw yung ekonomiya. Bagsak yung ekonomiya nung panahon ni Tatay Digong. Yung tinutukoy niya, pandemic. Papakita siya ng mga tapos sabi pa niya, 2019 or 2018, ang taas-taas na ng ekonomiya natin o 2019. Pero nung si Duterte na may hawak, bumagsak. 'Di ba? Babanatan natin siya kasi wala tayong data, eh. Siya meron, eh. Siya nag-provide ng data. Babanatan natin si Winnie Monsod. Maring Winnie, kaya po bumagsak, sinasabi niyo bumagsak yung ekonomiya ng Pilipinas dahil po bagsak yung ekonomiya ng buong mundo. May pandemya po, eh. Ayun. So, pwede mong gamitin sa kanila. Tapos, Maring Winnie, eto magandang halimbawa ko sa inyo 'to, eh. Eto, Maring Winnie, baka nakakalimot ka lang kasi medyo may edad ka na. Yung pinagmamalaki mong mataas yung ekonomiya noong 2019, si Tatay Digong din po ang presidente natin ng 2019. Nakuha nyo? Ginagamit natin sa kanila yung kanilang data kasi may data sila, UP professor yan, eh. Gagamitin natin data nila laban sa kanila. Yan po yun. Si Tatay Digong po natin naabot yung pinakamataas na antas ng ekonomiya natin. Hindi ako nagsabi niyan, si Maring Winnie, na binabati ko si Rodrigo. Mostly poverty at saninang teenage pregnancy. Sir Badge, yung rally sa 31 ay para daw impeachment kay Vice Sara. Opo, rally po yun ni Magno, eh. Ginamit nila yung
yung nilantad ni Tatay Digong tsaka ni Congressman Ungab, ginamit nila para makapanghikayat, no? Yung vice scam scandal. Para makapanghikayat na sasama sa rally. Pero sa rally, ang panawagan nila, impeach VP Sara. Di ba? Kung hindi manggagamit yung mga yan. Si Risa isang third world senator na gustong mag-solve ng first world ng mga problema. Correct. Correct na correct. Maganda yung sinabi mo. Di ba? Wala na magawa yung mga first world. Eh. Mga problemang papunta po yan. Matagal na sinusulong ni, ano yan, ni Ontiveros. Eh. Yung papunta tayo sa woke culture. Yung magdedeklara ka lang na ikaw ay transhuman, pwede ka na. Merong mga bilanggo sa Amerika. Oh. Ang kaso nila rape. Tapos nagdeklara sila. Merong isang kaso. Kaso niya rape, nagdeklara siya na siya ay transhuman. Kinulong kasama ng mga babae. Ayun, nambuntis. Parang rapist, ikukulong mo sa mga babae. Ethics pala. Yes, galit na galit si Barbers dahil sa fake news daw na pinakalat ng vloggers na siya isang drug lord. Di ba ang binalita ay kapatid niya yung nahulihan? Yun dapat ang klaruhin kung gaano ka-true. Yun na nga eh, no? Yan po yung pinakamali sa atin eh. Di ba? Imbes na, hindi totoo yan sinasabi ninyo. Lalo tuloy lumalabas na, putya, bakit imbestigahan mo yung mga nagbalita lang, di ba? Parang hindi na teshiba kundi konsentidor na. Ayan pa, di ba? Kitang-kita grabe. Kung ibang kung hindi po parang hindi ako solve sa mga paliwanag nila kasi nagsorry pero nagpaliwanag na hindi raw tumakbo, na hindi raw nagalit. Mali pa rin di ba? Congressman ka dapat maging pamantayan kayo ng di ganun lang, magbabayad lang. Nagbayad naman daw ng multa. Hindi po yun Dapat po as leader, di ba? Mga leader po kayo Parang ito, ano ko lang po kayo. Halimbawa po yung mga teacher, bawal po yan pumasok ng casino. Alam niyo ba yun? Pwede kang tanggalin. Pag nakita ka sa casino, napicturean, nabidyohan ka na nasa casino. Sa iba po pwede yun, di ba? Lalo na sana yung mga congressman, no? Hindi ko maintindihan. Harap-harap. Kung yung mga maliliit, kaya nyo. Paano pa yung mga... Kung yung mga kung yung lantad na lantad, kaya nyong imposibleng hindi mo alam. Imposibleng hindi nyo alam na bawal doon. A good leader must be a good follower. Hindi, a good leader must be, di ba, yung sinusunod ka sa mga ginagawa mo. Maging good model, hindi good follower. A good leader is a good model, di ba? Modelo ka ng yung problema ni Fauci, Dr. Fauci, ano ko lang. Lumalabas ngayon yung mga picture. Pinagbawal nila yung mga nanonood sa mga football game. Kaya mukhang tanga yung mga player. Naglalaro sila, walang mga, alam nyo yun, ang pangit po nun Pagka, alimbawa, liga, tapos wala nanonood. Naka-uniforme kayo, kumpleto, may mga, nagpapasaya po yung mga nanonood sa paliga, sa anumang palaro. Pinagbawal dahil, di ba, mahigpit nga Tapos makikita mo yung picture ni Dr. Fauci na yung tatlo niyang katabi,
Pare-pareho naka-face mask tapos siya walang face mask. Lahat nilabag eh. Yung social distancing, magkakatabi sila. Sila lang yung nanonood do. Ganun po yun, yung pagiging leader. Lead by example dapat. Correct. Boxfoot TV, si Carlo Nograles yan, boss. Pag siya daw ang nanalo na mayor sa Davao City, ngayong Mayo 12, tatanggalin niya ang traffic sa Davao. Pati ang bahay maglalaho. Public, ang tagal ko po sa Davao, hindi ko naman, alam ko po yung traffic sa Metro Manila eh. Hindi mo makukumpara sa traffic sa Davao. Hindi ko po maintindihan kung saan ang galing. Public servant is a public trust dati, pero ngayon iba na, public servant is a public employee.